Balitang DMW. Ayan, patuloy at pagbibigay ng proteksyon ng Department of Migrant Workers sa mga OFWs makaraang ipinasara ng isa na namang illegal na recruitment center sa Ermita, Manila at nangongolekta ng malaking halaga kapalit ng pangakong trabaho sa ibang bansa. Kaya partner, lagi nating sinasabi ito sa ating mga kababayan, pag if good to be true, ay medyo mag-isip-isip ka na. No? Dapat kapag yung ano ba yon? Pag malaki ang iyong pangako, mga sahod, malaki ang sweldo, malaki ang hinihingi, wala ka pang binibigay, hindi mo pa sinasabing ang trabaho mo, hindi mo pa sinasabi kung ano yung kaya mong gawin, ay pwede ka na daw at magbabayad na daw, no? So anyway, doon sa pagsasarado yan ay pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang operasyon kasama sina Undersecretary Bernard P. Olalia at Assistant Secretary Jerome A. Alcantara bilang bahagi ng kanilang patuloy na proteksyon sa mga overseas Filipino workers. At 3 biktima ang nagsumbong sa DMW MWPB tungkol sa Buenas Hotel Services Company at Alju Manpower Services na naniningil ng 80,000 partner hanggang 250,000 pesos para sa trabaho sa Maldives, Taiwan, Middle East, Palau at ibang European countries. At walang sertifikasyon ang Buenas sa DMW at TESDA. Wala silang sertifikasyon. Kaya naman agad ikinasa ang operasyon katuwang ang Manila Police District. Kaya palakpakan po natin po ang Manila Police District sa kanilang pakikipag-partner po sa atin. At ito ang unang illegal recruitment agency na pinasara ng DMW ngayong 2026. Kasunod ng 32 closure noong 2025. Ayan po, partner, ilan ba yun? 32. 32 last ang year. pinasara. Yes, Biro mo yan. Sa dami ng mga recruitment na yun na recruitment agency niyan na nanloloko sa ating kapwa Pilipino. Kaya talagang pinaigting ng ating departamento kung paano talaga ay ipapasara ang mga ganitong mga naglilipa ng mga illegal recruiter. Imagine ngayon, January, pagpasok ng taon na to, talagang nakita natin itong Buenas na hindi nagpapatakbo ng tama. Since 32. Sabi nyo nga, 32 centers yung naipasara last year. Yes, pero sa kabuuan talaga, sir, gaano ba karami yung mga centers na naandito sa ating bansa? Sobrang dami. Hundreds. Marami yan. Marami. Marami din mga magaganda. Marami din mga magagandang mga mga iba-ibang recruitment. Yes. Talagang ethical recruitment, Marcel. Pero itong mga ito, ay yung mga iba na 32, yung 32 na pasarado, ay talagang hindi naman sila tumutupad. Totoo. So yung 80,000 to 250,000, kapag ganun ba, sir, ano mapapayo nyo dun sa mga OFW na huwag siguro agad-agad maniwala? Oo, ang dapat gawin nila, andyan naman, may 24/7 tayo, mayroon tayong 1348. Oo. 135, isang hotline natin, pagtawag mo dyan, magtanong ka lang, sir, mayroong agency ABC naniningil ng ganito, machi-check naman namin, sasabihin natin, oy kabayan, wag muna, masyadong malaking hinihingi sa'yo, saka wala naman kami job order na ganyan. Yes. So basically, sa website ng DMW, makikita naman din ba, sir, yung mga accredited recruitment centers. Oo, para ma-verify din kung tama. Correct. Yung iba nagbebenta ng kalabaw, ng lupa, etc. Lahat ng kanilang ari-arian. Mababaliwala, di ba? Baliwala talaga. At siyempre, dahil sa masasarap na salita, pakinggan, talagang maiengganyo ka talaga. Kaya po ingat doon sa ating mga kababayan na nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa. Samantala, sa iba pang balita, nasa pangangalaga na ng DMW ang OFW na itinago sa pangalang Bernadette matapos kumalat ang viral video na nagpapakita ng umano'y pang-aabuso sa kanya ng employer. Okay. Tiniyak naman ni Secretary Hans Leo J. Kakdak na nasa ligtas ng kondisyon at kasalukuyang nasa protektadong shelter sa Hong Kong si Bernadette. Agad namang rumisponde ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan, privacy at kalusugan ng OFW. Dinala siya ng Migrant Workers Office Assistance to Nationals Team sa pagamutan para sa medikal na pagsusuri bago ilipat sa shelter. Patuloy siyang minomonitor habang hinihintay ang resulta ng kanyang pagsusuri. Samantala, katuwang si Hong Kong Labor Attaché Cesar L. Chavez Jr., isinasagawa na ng pulisya ang formal na investigasyon sa insidente.
Opo. Sa iba pang balita ay personal na binisita ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang OFW Hospital upang tiyakin na ang mga OFWs na kasalukuyang ginagamot ay nakakatanggap ng tamang medical at atensyon. At nakipagpulong si Secretary Kakdak sa mga pasyente at kanilang pamilya upang alamin ang kanilang agarang pangangailangan. Kasabay nito, nagbigay ang DMW ng Action Fund Assistance sa 7 OFW patients at kanilang next of kin upang matulungan at sagastusin sa pagpapagamot at suportahan ang kanilang pagpapagaling. At bahagi ito, bahagi sa pagbibisita ay sa patuloy na pagbibigay ng libreng serbisyong medikal alinsunod sa direktubo ng mahal nating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang medikal, pinansyal at iba pang tulong sa mga OFWs at kanilang pamilya. Maraming salamat, Dear Charles. At yan po ang naging kaganapan sa nakaraang linggo sa DMW.